Halos ilang araw na lang, malapit ko na nga palang mabuo tong binubuo kong project bike, itong Yamaha Sniper Malaysian Concept. Dahil naging change all nga pala yung hatol ko rito, kaya paniguradong halos brand new kapag natapos. Bali, ito na nga pala yung pang-anim na araw ng pagbubuo ko dito kay Project Snoopy, itong nabili kong napabayaan na Yamaha Sniper 150. Dahil maraming nag-aabang sa magiging resulta nito, kaya maaga pa lang, dumiretso na nga pala ako dito sa garahe para makapagsimula ng gumawa. Kaya nag-unbox muna ako ng bagong bili natin na radiator, hindi ko kasi sigurado kung maayos pa yung kondisyon ng luma. Binilihan ko na nga rin pala to ng bagong radiator hose, yung luma kasi marami na rin bitak-bitak, baka sa ating kasi abutan. Medyo maliit na pyesa lang naman to, kung titignan mo, hindi lang dagdag pa pogi, para na rin sa safety, iwas overheat lalo kapag naputol. Sa hindi ganun kaalam, bali dito nga pala dumadalo yung coolant papunta dito sa radiator, kaya siguradong pag may bitak, maglilik yan. At syempre kapag naubos na nga pala yung coolant, ito na yung pwedeng maging cause para mag-overheat naman yung block dahil wala nang magpapalamig. Hindi kagaya sa mga air-cooled na motor na literal na hangin lang yung nagpapalamig, ito meron talagang sariling cooling system. Bali ang ginawa ko nga pala rito, isa-isa ko nang kinabit tong hose dito sa radiator. Medyo mahirap na kasi yung pwersa niyan, lalo kapag naikabit na natin sa harapan. Kaya tinanggal ko nga pala yung mga goma dito sa luma, tapos nilagay ko dito sa bago. Hindi na kasi ako nakabili niyan. Kapag hindi mo talaga ganun kakabisado yung motor, meron at meron talagang piyesang may iwan. Buti na lang okay pa naman yung condition ng luma, kaya laban pa rin. Bali itong lumang pan nga pala yung gagamitin natin dahil tinesting ko nga pala sa baterya, nirekta ko muna kung gumagana pa. Stock lang din naman yung makina nito ni Project Snoopy, kaya kahit hindi na tayo mag-upgrade ng cooling system, laban na to. Kaya nang nailagay ko na nga pala ng maayos lahat ng hose dito sa mga butas, ikinabit ko na nga pala dito sa batalya yan. Bali disuksok nga lang pala yan dito sa pinakadulo, tapos yung nilagay nating goma kanina, yung pinaka magpapasike para hindi gumalaw-galaw lalo pag tumatakbo. At dito na nga medyo lumabas yung kamay sa mga ugat ko, medyo masikip pa kasi yung fittings nito dahil bago pa. Kaya kailangan talaga bahagyang pwersahin para lang pumasok dito sa butas. Buti na lang may kasamang pa previous na clamp itong binili ko na hose, at least hindi na tayo mamomroblema kung saan maghahanap nito. Kaya nung naisalpa ko na nga pala ng maayos tong mga hose, saka ko nga pala ginamitan to ng Phillips screw, hinigpitan ko na rin maigi tong mga clamp. Yung akala kong hindi ako papahirapan ng mga hose na to ikabit, pero dito pala sa taas yung pinaka-challenging. Kakapwersa ko kasing ipasok tong hose dito sa butas, tumama pa yung kamay ko sa makina. Pero dahil kailangan natin may pasok tong hose dito sa butas, pinwersa ko na lang talaga maigi hanggat sa pumasok. At dahil marami na nga rin pala nagtatanong sa akin kung nasa magkano na raw ba nagagastos ko dito kay Project Snoopy. Sa ngayon nga pala hindi ko pa nabibilang, pero medyo masakit na rin sa bulsa. Yung mga pyesa kasi ngayon ko lang din nalalaman kung kailang nagkakabit na ako. Pero kapag natapos na natin tumbuin si Project Snoopy, asahan yung sa last video natin, ide-declare natin lahat ng naubos ko. Dahil kinabitan ko na nga pala ng tornilyo tong head cover, kailangan nga palang baklasin uli dahil dito nga pala kinakabit yung bracket sa taas. Tamay na rin pati yung dalawang tornilyo dito sa crankcase cover dahil dito naman nilalagay yung bracket nitong reserve. Kaya kahit medyo masakit sa puso na magtanggal kabit nitong bolts na GR5, no choice, kailangan kasi maikabit tong bracket. At habang kinakabit ko nga pala yung hose nito, bahagya ako na rin nakikita yung magiging tindigan nito ni Snoopy. Hindi masyadong madiin, pero isa lang yung masasabi ko, malinis talaga to tignan lalo kapag natapos na. At makalipas nga pala yung halos 2 linggo na pag-aantay, sa wakas dumating na nga pala tong kahang binili ko. Dahil sa Malaysia ko pa nga pala to binili, kaya expected na medyo matagal darating. Buti na lang binili ko nung hindi pa dumadating to si Snoopy. Sa mga aftermarket build kasi, hindi talaga pwede yung basta-basta na lang, dapat planado lahat ng gagawin mo. Dahil kapag may isang pyesa ka lang nalimutan, lalo kapag itatayo na yung motor, siguradong mapepending ka talaga. Kaya kapag nag-iisip na ako ng project bike na kasunod, hanggat maaari, inuuna ko na nga palang bilhin yung mga pyesa para kahit papano walang delay. At mabalik nga pala tayo dito sa sinasalpak natin pyesa, ikinabit ko na nga pala tong front fender. Tapos kinuha ko na nga pala tong pinaka-lock ng upuan, dito ko naman kinabit sa pinakadulo. May 2 lock lang yan dito sa magkabila ang gilid, yan lang inilagay natin. Kaya binato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin, bali underneath naman to. Buti na lang medyo mabilis to dumating dahil noong isang araw ko lang napansin na wala pa pala akong nabibiling ganito. Pero bago nga pala natin to ilalagay, lalagyan muna natin to ng body clip dito sa magkabila ang gilid. Naubos na nga rin pala stock ko nito, sa dami kasi ng binubuo nating motor. Buti na lang talaga napakasipag ng rider mag-deliver, at least kahit papano may magagamit tayo ngayong araw. Kaya kinuha ko na nga pala tong rear fender, bali kinokonekta kasi to dun sa underneath para isang kabitan na lang. Kaso ang problema ko lang dito, meron pa pala tong bracket dito sa gitna, itong pinakabakal na nagdudugtong sa kanila. Dahil hindi ako nakabili ng bagong ganito, no choice tayo dito, kailangan natin pinturahan tong luma dahil medyo kalawangin na itsura. Kaya pinahiran ko na nga pala to ng strip sol para matanggal natin tong mga lumang pinturang nakadikit. Buti na lang hindi pa to nare-repaint, kaya halos makalipas
makalipas lang 5 segundo, kusa nang umalsa tong pintura. Para lang tayo dito nagluluto ng barbecue, tamang pahid lang tayo ng strip sole dito sa harapan, dinamay ko na rin dito pati sa ilalim. Kaya kung medyo faded na rin yung mga metal parts ng motor nyo, tapos kung gusto nyo i-repaint, ito yung pinakamabisang pangtanggal ng pintura dyan, strip sole. Ginamitan ko na nga rin pala to ng wire brush para matanggal natin to mga part na may kalawang. Medyo matrabaho lang talaga, pero kailangan kasi natin gawin to para hindi kusang matuklap yung pintura na i-spray natin mamaya. Makalipas nga pala halos 20 minutos na pagtatanggal natin ng kalawang, inisprayan ko na nga rin pala to ng primer. Buti na lang meron pa tayo dito na itatabing Starlight Silver para hindi lumayo sa kulay ng stock. Medyo kinapalan ko na nga rin pala yung pagbubuga para siguradong tumagal tong kinulay natin. Kaya ito na nga pala yung naging itsura niya. Halos walang bahid talaga na dating kalawangin yung itsura. Hindi naman pang veteranong galawan pero masasabi mong pwede na. Kaya makalipas nga pala ang ilang minuto na pagbablower, buti na lang natuyo na kaya ikakabit na rin natin dito sa rear fender. Medyo sa side lang ng bahagya yung gulong sa likuran kaya nag-adjust ako dito sa adjuster. Halos 3 inch pa naman yung natira kaya siguradong kahit tupuan to walang sabit dito sa likuran. Kaya kinabitan ko na nga pala to ng tornilyo dito sa ilalim. Medyo naiipit na nga pala yung abs ko kaya ginamitan ko na ng impact para makahinga tayo ng maayos. At ito nga pala yung mga pesang naikabit natin dito. Marami pa tayo isasalpa kaya abangan nyo yung susunod na episode. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 6 nito ni Project Snoopy. So hindi ganun karamihan yung nailagay natin dahil may mga pyesa pa tayo na inaantay kagaya nitong harness. So ito nga pala sa mga nag-aantay tsaka sa mga nag-aabang kung anong kulay ng kaha yung ilalagay natin. So ito nga pala, buti dumating na rin. So magiging kulay nga pala nito ni Project Snoopy. Dati kasi kulay black and red siya. Ngayon gagawin naman natin siyang kulay silver tapos medyo may halo siyang pagka-purple. So ayan, yung ilalagay nating kaha. Tapos yung mga caliper na gagamitin natin dumating na rin. Kasama yung mga bracket yan. Tapos yung upuan. Nailagay na rin natin yung radiator. Bumili rin tayo niyan ng bago kasi hindi natin sigurado kung ano yung condition ng lumang radiator para siguradong okay yung cooling system ng motor natin. Ayan, pinalitan ko na rin. Tapos itong rear fender, nailagay na rin natin siya. Sakto-sakto lang yung haba ng swing arm kasi may space pa rito. Tingin ko nasa 2 inch pa yan. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos tong video na to. Pero bago nga natin to tuluyang tapusin, konting update lang para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash this coming November katapusan. So sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon ng sariling motor, napaka basic lang ng gagawin mo, check mo lang dito sa comment section. Malay mo ikaw na yung buenas ngayong buwan. Alright? So yun nga, kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan ko nung Suzuki Smash sa katapusan ngayong October, ito lang yung gagawin nyo. Napakadali lang, i-download nyo lang tong Diamond game. Tapos mag-register kayo dito kung bago lang kayo. Lagay mo lang dito yung mobile number mo, password, verification code. Kapag okay na yan, pag may account na kayo, pwede na kayong pumunta dito sa login. Ayan, kung hanap nyo lang naman paglilibangan, tapos kung gusto nyo marami kayong larong pwedeng laruin, ito napakarami talaga, halos di talaga kayo magsasawa rito. Pero bago ko sa inyo ipakita yung mga larong meron dito, ayan, sa mga magtatanong kung paano makapaglagay ng pondo rito, ito lang yung gagawin mo, pindutin mo lang. Tapos pipili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilagay na pondo dito sa laro dahil marami ka naman pagpipilian. Ayan, nasa sa inyo na yan. So pwede kayong hindi maglaro rito, pwede rin kayong maglaro. Nasa sa inyo, kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina. So eto, subok tayo dito sa Dragon versus Tiger kasi basic lang tumaya. Madali lang din naman manalo rito pero syempre, paswertihan lang talaga. So try tayo sumubok ng barya lang. Pwede na to kahit 5 piso lang. Para hindi ganun kasakitan pagka hindi tayo tumama. Subok tayo dito sa Dragon. So makikita nyo panalo kayo kapag mas mataas na baraha yung Dragon. Ay, nakalagay naman dyan. Tapos dito papasok sa coins nyan. Ayun na nga. Sa Is. Tsaka G's. Yun lang. Better luck next time. Siyempre, mas mataas na baraha yung G's. Kaya talo tayo ng 5 piso. So, kung naumay kayo dito sa laro na to, yan, pwede pa naman kayong pumili. May beto-beto dyan, oh. Color game. Tapos, may Animal World. Iba-iba yan. Pili na lang kayo, ha. Tapos kung sakaling medyo buenas kayo at malaki na yung natamaan nyo, syempre mas maganda i-out mo na yan para may pan-Jollibee ka na. Pindutin mo lang tong withdraw. Lagay mo lang dyan kung magkano. So ganun lang kadali, di ba? Ulitin ko sa mga walang ipon dyan pero nangangarap kayo magkaroon ng sarili nyong motor. Eto, mag-register na kayo dito tapos ilapag nyo sa baba yung SS katunayan na nakapag-register na kayo tapos sabihin nyo na rin kung bakit kayo deserve na mapamanahan ng Suzuki Smash natin. Right?